Baka sana ako, kaso baha eh. Wala, dapat dito ko sana yung unbox eh, kaso baha eh. Ito po, todo. Medyo pabukas ako ng gate. Baliktad, pa ganun. Pabukas ako ng gate. Mahirap buksan. Saan ako lalabas? Doon. Baha. Baba. When you try to be someone else. What's up guys? Welcome sa episode 18 ng The Vessel series. So here I document my bodybuilding prep and we are under 7 weeks out. So this is just a few days ng last episode. Gusto ko lang simulan yung vlog na to kasi meron akong budol. Ay, yung buko. Meron akong budol na gusto kong i-share, gusto ko ipakita na ikaka-improve ng channel na to. So my birthday is coming up. Kaya bumili ako ng gift sa sarili ko kasi hindi ako masyado makakapag-celebrate kasi nga due to prep. So, andito. Unbox natin siya. Hindi ko na-unbox kagabi. Dapat gagawin ko sa bahay kaso bumaha. Well, sa bahay ng nanay ko pala. Bumaha dun malapit sa amin. So, medyo natatakot na rin ako umalis. Okay, we just got ourselves a brand new lens. So this is from Viltrox 16mm 1.8. So sa mga nerds dyan, magigets nyo yun. But yeah, kumuha ko ng super wide angle para I can vlog, 'di ba? Kasi yung mga lens na gamit ko now, I have two. Yung isa medyo wide siya pero not wide enough. So ito talaga sobrang wide. Shout out sa JG Superstore. So kinuha ko siya kasi sale. Nire-research ko na to matagal na and nag-sale sa JG Superstore. Kaya bumili ako. Eto na. Salpak natin guys. Tingnan ko kung ano yung difference. So now gamit ko 20mm keep that in mind. Tapos pag ilalagay ko to, although medyo siya mabigat parang hirap naman pong vlog nito. Pero kayang-kaya ng biceps natin yan. Pero ayan, okay, nakalagay sa camera ko ngayon now, 20mm. Lalagay ko tong 16. Tignan nyo kung gaano ka wide. Boog! Kita nyo yan? Sheesh! Wait, sobrang liwanag. Kagandahan din ito, pwede rin siya sa low light or mas capable siya sa low light. Pwede naman sa low light yung iba kong lenses. Pero ito mo, sobrang wide niya. Ang saya nito pang vlog. Pero anyway, wala lang. Gusto ko lang ito pakita. Hindi pa to complete. Meron pa akong additional na attachments dito. But para mas maging cinematic siya. Pero anyway, yun lang. Gusto ko lang i-share. Kaka-improve ng channel. And ng other content. So, thank you self. Thank you sa mga sumusupport as if kumikita yun. Pero anyway, yeah, pasok na ako. Bye-bye. Oh, yeah. When you try to be someone else, be yourself now. When you try to be... Speaking of improvements, siguro I can confidently say na nag-improve yung overall physique ko since yung last competition ko. Pero siguro for argument's sake, hindi ko i-compare yung sarili ko from 2021 to 2024 version of myself. Siguro mas mako-compare ko pa yung sarili ko to the 2022 version kung saan ako nag-cut talaga ng medyo malalim. So, eto, lalagay ko yung picture ko sa screen. Ayan, I guess nag-improve naman lahat. So, mainly ang focus talaga namin since nung competition is may posterior chain. So, from the back lahat, hamstrings, buong back development. And I guess, nag-improve naman siya. Diba? Na-achieve naman namin yung goal na yun. Pero, I would say na every body part nag-improve. Hindi naman sa pagiging mayabang, pero I can honestly say na yun talaga yung nangyayari. And maraming factors na nag-contribute dun sa overall improvement ng physique ko. And I guess ma-apply naman tong, kaya I love bodybuilding. Kasi itong mga lessons na natutunan ko about improvements, pwede mo siya may apply sa every or any aspect sa life mo. So I would say yung unang factor na nag-contribute sa pag-improve ng physique ko is yung consistency over time. So I guess pagiging consistent is the number one factor na nag-contribute. Kasi for those 2 years, I would say na although hindi naman every session,
Pero week by week or month by month, I guess nag-improve ako bodybuilding wise or at least sa mga exercises ko. And mentally rin sa alam mo yun, pag-tackle ko ng bodybuilding type tasks or bodybuilding focused na mga bagay, I would say na nag-improve din ako. So, consistency lang. And some may ask, Bon, paano ba maging consistent? Well, bros and sis, you just have to do it, di ba? Parang wala naman secret formula sa consistency. Parang talagang gagawin mo lang siya. Put your mind to it and do it. Do the effort, do the work. So, ganun din siguro sa life na hindi lang basta sa exercises, hindi lang sa bodybuilding specific tasks, but sa ibang skills na matututunan din natin or pwede natin may apply yung consistency, di ba? Small improvements, mag-a-adapt siya over time. And lagi niyong tatandaan yun, guys. Another factor na contribute sa pag-improve ng physique ko is nag-focus ako sa incremental gains. So, I would say meso by meso, week by week, month by month, tinatry kong mag-improve talaga. Doon nagko-focus ako sa mga maliliit na gains, maliliit na improvements na mag-a-add over time. So, dito papasok yung gasgas na progressive overload. Either mag-improve ka by load, by volume, or by reps, per quality of reps, ganun. All that good stuff. So, I guess yun nakapag-contribute talaga siya sa alam mo yun, yung overall, yung kabuuan ng incremental improvements, yun nag-contribute talaga sa pag-improve ng overall physique ko. So, now, nagko-focus ako sa ganun, pero sa life naman, dapat nag-improve ako sa iba't ibang aspeto ng life ko. So, doon papasok yung lagi kong sinasabi before, diba? Na kahit na 0.1% progress lang everyday, it will all add up someday.
one last thing na nakapag-contribute sa pag-improve ng physique ko is trusting the process. So, bodybuilding, especially natural bodybuilding, you can't rush it. Kailangan mo talaga magtiwala sa process. Tiwala ka sa coach mo, tiwala ka sa actual na efforts na bibigay mo. Every time na mag-effort ka, may it be sa food, sa training, recovery, lahat yan mag-a-add up someday. And I guess, yun talaga eh. Parang consistency over time and trusting the process. Yun talaga. And I would say na those things, pag in-apply din natin sa other aspects ng life natin, magkakaroon din tayo ng improvements one way or another. Diba? It may be slow or slower than you expected. Pero, mag-a-adapt din yan. So, yun lang yung video natin for today. I guess, alam niyo, nahiya kasi ako. Simula nung sinimulan ko tong The Vessel series, tinanggal ko yung outro ko before na kahit na 0.1% progress lang. Kasi gusto ko lang parang something na iba naman, diba? Pero I'm thinking na ibalik siya, diba? So for old time's sake and sa mga OGs, again, this is Von Campos reminding you to follow your passion kahit na 0.1% progress lang every day. Okay lang kasi it will all add up someday. See you on the next one, guys. I'm out. Peace. Well, comment down below kung gusto niyo ibalik. Bye. Get my cash right, cause I spent it all last night. Said I'm good to go.